Dito diyan ka na muna ha, bantayan mo yung kambal. Pagising ng papa mo, timpla mo ng kape. Ano yan na, saan ka punta? O parang ikaw pala. Punta ako sa labas. O nga pala, kamusta yung plano nyo sa biyanan nyo? Kamusta yung biyanan mo? Eh ayun, pabayaan lang daw yung matanda at di naman daw na matutulungan, matubos. Ako, konsensya nga ako eh. Bala kong kausapin si madam yung nagpapautang ng pera na walang bayad-bayad. Kausapin ko lang para makahiram ako pang tubos doon sa matanda. Ganon. Eh, pang ginagawa mo, puntahan mo na, mangutang ka na doon. Malay mo, pautangin ka. Sige ka na muna. Salamat. Ay, Nena. Feli, ikaw pala. Kamusta? Kamusta nga pala yung sabinan mo? May plano na ba? Hindi na raw natutubusin yung matanda. Tanggap na raw ni Peter pati ni Sonia yung sitwasyon ng kanilang nanay. Parang bala ko nga mangutang doon kay madam para matubos yung matanda pag tumawag ulit yung mga kidnapper. Tumigil ka nga, Nena. Eh, yung mga anak ko walang pakialam eh. Ikaw pa problema. Hayaan mo sila. Hayaan mo na yung biyanan mo. Eh, hindi naman naging totoo at mabuti yun sa'yo. Tumigil ka na sa kamaitan mo. Hayaan mo silang magproblema, hindi ikaw. Sa bagay, Feli, no? May point ka. Ba't ba ako problema? Yung mga anak ka, tanggap eh. Pero dapat tanggapin ko na rin. Kaya kasi nakokonsensya ako, Feli. Kahit naman walang yasa ka yung biyanan ko na yon, naaawa pa rin ako sa kanya. Gusto ko pa rin siyang tulungan. Alam ko lang gagawin ko. Pero tama ka. Sige, dyan ka na muna. Sige, ingat ka. So, ako nasasabihin kila Nena kung sino ang pasimulo ng kidnapan. Hanggat wala pa akong soliding ebidensya. Pag nakakuha na ako ng solid evidence na si Blandina, pati ng kanyang nanay ang siyang may kagagawa ng pagkawala ni Aling Adelpa, cobra silang lahat sa akin. Kawawang Nena. Hindi naman niya nanay eh, pinoproblema niya. Ay, salamat, nakakain din ng gatang papaya. Hoy, Nena, ano ba nangyari sa'yo? Hulog na yung damit mo. Oo nga eh. Na-stress na akong nagras na nangyayari sa buhay ko. Tigilan mo na kasi kakaisip sa ibiyanan mo. Hayaan mo nang mawala yon. Walang yan naman yun sa'yo. Ay, yung mga anak ka, tanggap nang wala na yung biyanan mo eh. Ikaw pa kaya. Kaya nakukonsensya ako. Hayaan ko lang bang mategi yung matandang yun? Tao rin, kahit naging hayop sa akin yung matandang yun, tao pa rin yun. Biyanan ko pa rin yun. Ba nasa Bible nga kapag ikaw mabuti ka sa biyanan mo, payayamanin ka ng Panginoon. O nga pala, Nena, nakita ko yung si Madam dyan sa bahay niya pumunta. Yung nagpapautang sa atin ng pera na walang bayad-bayad. Nandiyan si Madam sa bahay niya. Subukan mo kayo lumapit doon. Sige, salamat. Makapunta muna ako doon kay Madam. Mangungutang ako. O sige, sana makautang ka. Salamat, Negra. Si Nena, bait-baitan din. Binawalang yan na nga siya ng biyanan niya. Gusto niya, tulungan pa. Geng-geng na nag-iisip. Madam, si Nena po ito. O, Nena. Naku, Madam, pasensya kung di pa ako nakakabayad sa utang ko, ha. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sinisingil eh. Kaya okay lang sa akin yung kahit di ka magbayad. O kahit kailan ka magbayad. Kaya ka pinagyayaman ni Lord eh. Ang bait-bait mo kasi. Alam ko kung bakit yan dito. Dahil sabihanan mo, no? Ha? Eh, paano yun po nalaman yung sabihanan ko? Eh, paano hindi ko malalaman? Eh, kinuwento sa akin ni Pakita na nawawala yung walang yamong biyan, ha? No, buti naman kahit paano may idea kayo. Madam, baka pwede ako, madam, makahiram ng kahit man 10 milyon pantubos sa sabihanan ko. Mangutang ka ng 10 milyon? Eh, pautangin naman kita ng 10 milyon, pero isa sa isang kondisyon. Perahin mo na lang yun. Naku, madam, di ko matatanggap yan. Hiramin ko lang sana. Pantubos lang. Pag nahuli ng mga pulis, babawiin namin, bibalitin namin sa'yo. Huwag mo nang tubusin yung matandang ginan mo. Hayaan mo na yun. Wala namang kwenta yun eh. Bibigyan ka ng 10 milyon. Basta perahin mo na lang, sa'yo na lang.
Naku, madam, di ko yata kayang gawin yun. Sige, pag-isipan ko muna, madam. O, sige. Pag-isipan mo, ha? Pag-isipan mo, nena. Bibigyan kita agad ng 10 milyon. Perahin mo na lang. Huwag mo lang tubusin yung matandang yon. Sige po. Salamat po, madam. Parang hindi ko naman kaya gawin yon. Bibigyan ako 10 milyon ni madam. Perahin ko na lang daw kung natubusin yung matanda. Naku, yung ko naman ng ganung buhay. O, Francia, gising ka na pala. Kuya mo, tulog pa nena si kuya. Saan ka galing? Galing ako sa labas. Kinausap ko yung si madam yung nagpapautas sa atin ng pera noon na hindi tumatanggap ng bayad. Sinusubukan kong mangutang ng 10 milyon para matubos kay mama. Para pag tumawag yung mga kidnapper, maibigay agad natin. Kaya lang, sabi niya, papahiramin daw niya ako kung di na tutubusin si mama. Perahin lang daw natin kahit papado umangat daw tayo sa buhay. Ah, ganun ba? Ayoko naman ng ganun. Nakakakonsensya kaya ako nangutang para kay mami. Sige ka lang muna, busin mo yung kape mo. O sige, busin ko itong kape. Sayang yun eh, 10 milyon din yun. Ako na lang yung lalapit doon. A few moments later. Madam, ikaw si Francia, no? Yung walang kupas sa kawalang hiyaan na hilaw na hipag ni Nena. Tama ba ako? Oo, ako po si Francia. Nangangailangan ka ng pera, no? Kailangan mo ng 10 milyon, tama? Opo, madam. Pag tutubos ko sana kay mama. Yung totoo, ipantutubos mo ba sa mama mo o peperahin? Opo, madam. Pero ang totoo po talaga, tanggap ko ng patay na po si mama. Alam ko na hindi bubuhay ng mga hold-upper yung kaya yung pera makukuha ko sa inyo, madam. Ibe-business ko. Sabi ko na walang yake. Sige, gusto ko yung mga ganyang makakapalang apok. Yung mga itim ang gilagid, itim yung kaluluwa. Papahiramin kita ng 10 milyon. Magsimula ka. Ayusin mo buhay niyo. May Gcash ka ba? Opo, madam. May Gcash po ako. Alam mo na number ko, di ba? Opo, alam ko po yung number niyo. Isan ko din yung 10 milyon. Magsimula kayo, baguhin niyo buhay niyo. Opo, madam, magbabagong buhay po kami. Sana all.